Roma 13 verses 1 to 2. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Kaibigan, totoo ang sinasabi ng Biblia na respetuhin ang Pangulo dahil simula ng pagbintangang pangag ang Pangulo ng mga Duterte at ang paninira ni Manang Aimee sa publiko na si PBBM ay nagdodroga. Nabalita ngayon ng Philippine Star na ang pangil ng mga kritiko at kumakalaban sa ating Pangulo ay pumupuro na. Halika, atin itong isa-isahin mga kaibigan at pagbulay-bulayan. Totoo ang sinasabi ng Biblia na kailangang respetuhin ang pinuno dahil tayo ay mapaparusahan. Pero teka, bakit ngayon sa gitna ng mga paratang, mga iskandalo at mga sigaw ng pangagtaw ang Pangulo, maraming nagtataga kung bakit pumupurol ang pangil ng mga kritiko? Ito ang simula ng sigalot. Matapos ang higit 2 oras na paghihintay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa unang narinig mula sa kanya sa proclamation rally ng PDP laban ang pagtawag niyang bangag si Pangulong Marcos. May drug addict tayo na presidente. Meron tang presidente na talagang bangag. Buang. Willing ako magpakamatay dyan sa West Philippines kung sabihin nila na por China ako. Willing ako magpagira dyan sa West Philippines Yung iba naman po siguro ay bumibili ng suka. Alam po ninyo ako dahil sa hirap yata na dinaanan ko sa aking buhay, nangungutang po ako ng suka. Tinawag ni Congressman Paulo Duterte na bangag ang administrasyon. Hindi ako ang failure. Siguro ang failure is yung... We're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Ang adik na presidente natin. Went to me, uy, ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Bumuna ko. No reaction. So, hindi, bangag. Bangag is the day, I said the bangag is the word of the day. Noong una pa lang, nang bansagang bangag si PBBM ng kampo ng mga Duterte, maraming napatigil. Pero mas marami ang napakunot noo. Kaya naman, nagmukhang ganding hataw ang politika nang lumutang ang balita. Ayon sa Philstar, pumupurol na ang pangil ng mga kumakalaban sa kanya. Nito lang, December 10, ito, nahayag. Pero bakit? Ano ang nangyayari sa likod ng eksena? Bago tayo sumagot, tuloy lang tayo. Dito kasi ang pagbibitak ng kampo ng kritiko. Habang inulit ni Manang Aimee ang issue ng pagkabangag ng ating Pangulo, parang may sarili itong buhay pero may plot twist na hindi nila nakita. Kaya naman habang todo banat sila, unti-unting nagsishift ang simpatya ng simbahang Katoliko at mga kaliwa papunta kay PBBM. Isipin mo yan, ang mga grupong hindi mo akalain, pero nakikita mo na ngayon kung bakit nag-iiba ang ihip ng hangin, diba? Kaya naman, bago ka humanap ng sagot, tuloy lang natin ang usapan. Dahil dito sumisikip ang mundo ng oposisyon. Dito na pumapasok ang pinakamalaking plot twist. Inaasahan ang pagnipis ng bilang ng mga political opponents ng kampo ni PBBM. Pero hindi dahil sa rally, hindi dahil sa propaganda, kundi dahil sa warrant of arrest na ipapalabas para sa ilang mambabatas na iniimbestigahan. Kaya naman may mga nagtatangkang tumakas. May mga senador na hinihintay na lang kung kailan sasampulan. Pero bago ka malula, patuloy natin itong panoorin. Muling lumutang ang balitang inilabas ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator De La Rosa. Ang nagsabi niya na yung mismong kalyado ni De La Rosa na si dating presidential spokesman Harry Roque. Ang malalaking pangalan na nasa likod ng posisyon, ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, may makukulong bago magpasko. Sino raw ang target? Cheese Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva. Kickbacks daw mula sa ghost projects. Malalim na tubig yan, pero bakit parang hindi sila naghahanda, kundi tila nagtatago? Kaya naman ang mga sumusunod mas mabigat pa. Si Senator Bato de la Rosa umano'y target ng Interpol. Si Senator Marcoleta may kaso sa COMELEC dahil sa SOSE. Mga pangalang malalaki pero ngayon parang nagliliit sa dilim ng bintang. Kaya naman may tanong na kumakagat sa isip ng lahat. Ito na ba ang simula ng political reset sa bansa? Cheese Escudero, Maynard Nu, Zaldico, Bong Revilla,
Joel Villanueva, Nancy Binay, at saka Jinggoy Estrada. Tama pa? Ang salty ko, syempre, salty ko. May mga congressman kami inaayos pa namin. Kaya yung mga nabanggit doon, huwag na silang magtatago, pero binabantayan na namin ngayon. We're watching over them already. Pero teka, hindi pa tapos dahil dito papasok ang nakabitin na peligro kay VP Sara. Habang naghihigpit ang mga kaso sa kanyang mga kaalyado, naririnig naman ang mga bulong. Babalik daw ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa 2026, pero hindi basta-basta. Ayon sa mga grupo, pinindiho raw ng Senado at Supreme Court ang unang reklamo. Kaya naman muling bubuksan na tila isang danger. Handa raw si Vice President Sara Duterte na harapin ang panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Sa kabila ito ng mga umuugong na balitang may mga kongresista na rin handang maghain ng panibagong reklamo matapos ang pinagdebatehang one-year bar rule. Hindi pa man kampanya para 2028, may political storm ng papalapit. Pero ang tanong, sino ang tatamaan? Sino ang matitira at sino ang hindi nasisikat muli? Kaya naman babalik tayo sa unang bilin, respetuhin ang Pangulo. Pero bakit mukhang hindi ito ginawa ng unang nanira at bakit tila may karmic na bumabalik ngayon? Kaya naman, totoo ang sinasabi ng Biblia, kaibigan. May otoridad ang pinuno dahil may layunin ang ating Panginoon Diyos. Pero kapag siniraan siya, binansagang bangag at kinutya sa publiko, hindi naman talaga siya ang nasusubok kundi ang mga naninira. Kaya naman ngayon, sa harap ng mga nabunyag, sa harap ng mga warrant, kaso at paparating na political season, may isang bagay na malinaw. Pumupurol ang pangil ng mga kritiko pero humahaba ang listahan ng sumasagot sa kanilang ginawa. Kaya naman kaibigan, ano ang masasabi mo patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhan, paninira, politika at mga pangalang umaalingaw-ngaw sa balita, may isang paalala na hindi napuputol, hindi pumupurol at hindi kumukupas. Romans 13 verses 1-2. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinunong may kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihang hindi mula sa Diyos. Kahit ang lumalaban sa pinunuan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Kaya naman habang pinag-uusapan natin ang respeto, hustisya at paglipis ng mga pumupuna, may mas malalim na mensahe ang ating Panginoon Hesus para sa ating kaibigan, na siya mismo ang tunay na hari, na siya mismo ay puno ng pag-ibig, biyaya, awa at hustisya, na kahit magulo ang mundo, ang puso niya ay laging bukas para sa atin. Hindi niya tayo tinatawag para kumampi sa isang panig, pero tinatawag niya tayo para lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanyang hustisya at magpasakop sa Kanyang pag-ibig na hindi nagpamaliw. Kung sa politika ay may ingay, sa puso ng ating Panginoon Hesus ay may kapayapaan. Kung sa mundo ay may paninira, sa ating Panginoon Hesus ay may pagpapatawad. Kung may pagkalito, sa ating Panginoon Hesus ay may kaliwanagan. Kaya lumapit ka sa Kanya, kaibigan. Isuko mo ang bigat ng iyong saloobin. Isuko mo sa Kanya ang iyong takot. At higit sa lahat, isuko mo sa Kanya ang iyong puso. Isuko mo sa ating Panginoon Hesus. Kaya naman ngayon, pwede kang manalangin ng tahimik dahil siya mismo ay naghihintay sa iyo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos ng mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon ng may pagpapakumbaba. Nakikita niyo po ang kaguluhan sa aming bansa, o aming Panginoon Diyos, pero mas nakikita niyo po ang puso ng bawat tao. Itinataas po namin ang aming mga pinuno at hinihiling namin ang iyong kaloob na karunungan, kapayapaan at katwiran. O aming Panginoon Diyos, linisin niyo po ang aming mga puso. Ilapit niyo po kami sa aming Panginoon Hesus, ang aming tagapagligtas, ang bukal ng pag-ibig, biyaya, awa at tunay na hustisya. Isinusuko po namin ang aming buhay sa iyo. Gabayin niyo po kami araw-araw upang mamuhay sa liwanag ng aming Panginoon Hesus. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa aming Panginoon Hesus na siya po'y nabuhay, namatay at nabuhay na muli para sa aming mga kasalanan. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.
Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Siya ang aking